Noong unang panahon, mayroong isang masamang samahan na kilala bilang Red Ribbon Army na pinamumunuan ni Commander Red. Bagamat tila natalo sila ng batang si Son Goku, nakatakas ang kanilang punong siyentipiko na si Dr. Gero, habang maraming taon ang lumipas bago siya naging responsable sa paglikha ng mga tinatawag na android, at ang malupit na si Cell. Habang ang anak ni Commander Red na si Magenta, ay naglaan ng kanyang oras sa pag-asa na muling makabalik ang Red Ribbon Army, gamit ang Red Pharmaceutical Company bilang panakip-butas. Kasama ang kanyang assistant na si Carmine, natuklasan nila ang tungkol sa apo ni Dr. Gero na si Dr. Hedo, kung saan may plano siyang gamitin ang kaalaman nito para sa kanyang paghihiganti kay Son Goku. Ipinakita ni Carmine ang isang video tungkol sa pamilya ni Dr. Hedo, kung saan sa kabila ng pagiging henyo nito, hindi siya makahanap ng maayos na trabaho dahil sa kanyang nakakabahalang pananaliksik. Kabilang narito ang muling pagbuhay sa mga namatay na tao para patakbuhin ang isang convenience store at mapunan ang kanyang research fund, subalit ito ay nagresulta sa kanyang pagkakabilanggo. Gayunpaman, plano pa rin nila Magenta at Carmine na makipagkita kay Dr. Hedo, once na siya ay makalaya mula sa bilangguan. Makalipas ang 3 buwan, nang nakalaya si Dr. Hedo mula sa bilangguan, agad siyang sinalubong nila Magenta at inalok na magtrabaho para sa kumpanya nito. Subalit inihayag ni Hedo na may alam na siya sa kanilang pagkakakilanlan, dahil simula noong bumisita si Carmine sa bilangguan, ay ginamit niya ang kanyang robotic na bubuyog upang sila ay matyagan. Gayunpaman, sumakay pa din si Hedo sa sasakyan ni Magenta, nang alukin ito ng masarap na maiinom. Alam ni Hedo na ang Red Pharmaceuticals ay ang lihim na Red Ribbon Army, kung saan may koneksyon ang kanyang lolo na nagdulot ng problema para sa kanya at sa kanyang mga magulang, kaya't nag-aatubili siya na magtrabaho sa kanila. Habang isa din siyang tagahanga ng mga superhero na may pagsalungat sa kanilang plano na pagharian ang mundo. Dahil doon, sinubukan na siyang takutin ni Carmine, ngunit ibinunyag ni Hedo na bulletproof ang kanyang balat dahil mayroon siyang special formula na inilagay sa kanyang katawan, habang andyan din ang kanyang robotic na bubuyog na kayang pumatay ng tao sa loob lamang ng ilang segundo, gamit ang nakakalasong kagat nito. Subalit sa konting bola at pagpuri ni Magenta sa pagiging makabayan ni Hedo, pinaniwala niya ito na ang Capsule Corporation ay naging tahanan ng mga alien na naglalayong pagharian ng mundo, habang ang mga androids at si Cell ay bahagi ng plano upang pigilan sila. Kaya nang ipakita ni Magenta ang isang video footage ni Future Trunks na pinatay si Frieza, ay nagawa niyang makuha ang loob ni Hedo upang tulungan sila at mag-ambag ng kanyang pananaliksik sa paglikha ng pinakamalakas na mga android superhero, at sa muling pagbangon ng Red Ribbon Army. Pagkalipas ng 6 na buwan, makikitang sinasanay ni Piccolo ang 3 taong gulang na si Pan. Naging maayos naman ang kanyang pagsasanay, kung saan nasasabik si Pan na matuto kung paano ang Energy Blast, ngunit tumanggi si Piccolo dahil kailangan niya munang matutong lumipad. Kaya nang subukan lumipad ni Pan ngunit sa kasalukuyan ay hindi pa niya ito magawa, sinabi ni Piccolo na huwag siyang mag-alala dahil kusa itong darating sa kanya sa tamang panahon. Matapos ang kanilang pagsasanay, nagpa siya nang umalis si Pan upang pumasok sa paaralan, habang si Piccolo naman ay bumalik sa kanyang bahay. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Videl na humihiling sa kanya na sunduin si Pan pagkatapos ng klase nito, dahil busy daw siya sa paghahanda ng kanyang martial arts school para sa isang tournament, habang si Gohan naman ay busy rin sa ginagawang research nito. Binisita ni Piccolo si Gohan upang tanungin kung bakit hindi nito kayang sunduin si Pan mula sa eskwelahan. Ipinaliwanag ni Gohan na siya daw ay busy sa kanyang research, ngunit ikinagalit ito ni Piccolo dahil mas mahalaga pa daw ang kanyang research kaysa sa kanyang pamilya, at hinimok na mag-ensayo sakaling magpakita ulit ang kasamaan. Subalit nang magdahilan si Gohan na andyan naman daw ang kanyang amang si Goku at si Vegeta upang maging maayos ang lahat, ay sinuntok siya ni Piccolo at binago ang kanyang kasuotan na medyo may kabigatan. Sa huli ay wala din nagawa si Piccolo dahil na rin sa pakiusap ni Gohan, habang umalis na may inis sa mukha. Nang ipagpatuloy muli ni Piccolo ang kanyang pagsasanay, bigla na lamang may umatake sa kanyang likuran, na nagmula sa isang lalaki na nagngangalang Gamatu. Wala naman naging pinsala si Piccolo, subalit napansin niya ang logo ng Red Ribbon Army sa braso nito at napagtanto na si Gamatu ay isang android. Habang lihim kung sino ang nagpadala sa kanya, sinabi ni Gamatu na naroon siya upang kalabanin sana si Piccolo, ngunit nagbago ang kanyang isip at nagpa siya na patayin na lamang ang Namekian.
Nagsimulang maglaban ang dalawa, ngunit hindi makapag-concentrate si Piccolo dahil sa mga sound effect niyang naririnig mula sa pag-atake ng kalaban. Sinabayan pa ito ni Gamma 2 ng kanyang malakas na laser blaster, at inisip na nagawa niyang mapatay si Piccolo ng ganoon lamang kadali. Subalit nagawa pala itong iwasan ni Piccolo, habang sinundan niya si Gamma 2 hanggang sa matunton niya ang lihim na base ng Red Ribbon Army. Doon ay kinuha ni Piccolo ang uniforme ng isang bantay upang gamitin bilang disguise, habang kasama ng ilang mga sundalo, ay nagawa niyang matunton kung nasaan ang control room nila Magenta. Habang lumalabas na dalawa pala ang ginawa ni Dr. Hedo na mga android, pinagalitan ni Gamma 1 si Gamma 2 dahil hindi nito napatunayan na napatay nito si Piccolo. Hindi ito nagustuhan ni Magenta dahil magpapakita ito ng kanilang pagkakakilanlan sa mga kalaban, kaya kailangan na nilang madaliin ang kanilang mga plano. Ipinag-utos ni Magenta na i-activate na ang bagong bersyon ni Cell na si Cell Max, ngunit tinutulan ito ni Hedo dahil hindi pa natatapos ang control system nito, na nangangahulugang maaari itong lumaban pabalik sa kanila. Nang matuklasan naman ang tungkol kay Cell Max, agad na umalis si Piccolo para tawagan si Bulma. Hiniling ni Piccolo na tawagan ni Bulma si Whis upang papuntahin sina Goku at Vegeta sa Earth na kasalukuyang nagsasanay, habang pumunta muna siya sa tore ni Koren upang kumuha ng ilang magic beans. Samantala sa planeta ni Beerus, habang sinasanay pa din ni Goku si Broly kung paano nito makokontrol ang kanyang pagiging agresibo, napansin niya si Vegeta na nagme-meditate lamang sa isang tabi. Ipinaliwanag ni Vegeta na ito ay bahagi ng kanyang pagsasanay, kung saan nais niyang sundan ang naging estratehiya ni Jiren sa laban, na nagawa nitong magtipid ng kanyang lakas para sa mga tactical na atake, na nagresulta ng pagtaas ng kanyang kapangyarihan sa opensiba. Pinuri ni Whis si Vegeta sa pag-unawa nito at iminungkahi na magsanay ang tatlong Saiyan, ngunit tumanggi si Vegeta kung sasali si Broly, dahil baka magkaroon sila ng problema kung sakaling magwala na naman ito. Bigla naman nagising si Beerus mula sa 4 na buwang pag-idlip para lamang makita sina Broly, at ang mga dating tauhan ni Frieza na sina Lemo at Chilai, na nakatira sa kanyang planeta. Habang paliwanag ni Goku na ito ang pinakamagandang lugar para mapanatili sila na ligtas mula kay Frieza, nagpa siya si Beerus na manatili ang mga ito, matapos matikman ang masarap na luto ni Lemo at maakit sa kagandahan ni Chilai. Matapos yun, nang magpas siya si Whis na ang susunod na magsasanay ay ang dalawang OG na Saiyan, agad na sumugod si Goku subalit madali lamang na nasasangga ni Vegeta ang mga atake nito. Gayunpaman, nagawa pa din ni Goku na makapagbigay ng mga solid na atake at nagawa niyang mapatalsik ang bugnutin, subalit masyadong mautak si Vegeta at hindi nagpadaig sa kanyang kumpare. Samantala, nang mahanap na ni Bulma ang isang device upang makontak si Whis, agad niyang tinawagan ito, subalit dahil busy ang mga ito sa panonood sa laban ng dalawa habang kumakain ng ice cream, ay hindi nila napansin ang kanyang tawag. Sa ibang dako naman, matapos makuha ni Piccolo ang dalawang natitirang magic beans mula kay Koren, nakatanggap siya ng tawag mula kay Bulma na hindi nito makontak si Whis. Dahil hindi maasahan ni Piccolo si Gohan at sa kaunting opsyon na lamang ang natitira, bumisita siya kay Dende upang tanungin kung maaari nitong palabasin ang kanyang potensyal, tulad na lamang ng ginawa ni Grand Elder Guro kina Gohan at Krillin noon. Ngunit sinabi ni Dende na masyado pa siyang bata upang magawa ang ganoong kakayahan, subalit maaari nilang tawagin si Shenron, at hilingin na palabasin ang potensyal ni Piccolo. Kinuha ni Dende ang maliit na rebulto ni Shenron at in-upgrade niya ito upang makapag-grant ito ng 3 kahilingan, habang tinawagan ni Piccolo si Bulma upang matuklasan na nagawa na nitong makolekta ang 7 Dragon Ball. Kaya agad na umalis si Tito Piccolo upang tumungo sa Capsule Corporation, at doon ay tinawag nilang dalawa ni Bulma, ang Eternal Dragon na si Shenron. Ang unang humiling ay si Piccolo at pinabuksan niya kay Shenron ang kanyang natatagong potensyal, habang may idinagdag pa ang dragon ng isang bonus na kapangyarihan. At dahil yun lamang ang tanging kahilingan ni Piccolo, ginamit naman ni Bulma ang natitirang 2 kahilingan para pagandahin pa ang kanyang itsura, na ipinagkaloob naman ni Shenron bago ito kumalat sa iba't ibang lugar tulad ng dati. Subalit biglang napagtanto ni Bulma na maaari sana nilang hilingin kay Shenron na dalhin sina Goku at Vegeta pabalik sa Earth, kung saan wala naman ang nagawa si Piccolo at napilitan na lamang na bumalik sa base ng Red Ribbon Army.
Upang ma-eliminate ang isa sa mga magiging hadlang sa kanilang plano, naisipan ni Magenta na kidnapin si Pan upang mapilitan na pumunta si Gohan sa kanilang base at magawa nilang matalo ito. Kaya nang marinig lahat ito ni Piccolo ay agad siyang nagboluntaryo para sa misyon, habang pinare sa kanya ang isa pang sundalo upang sumama sa kanya. Doon napagtanto ni Piccolo na ang gagawing stage kidnap para kay Pan, ay maaaring maging susi upang gisingin si Gohan at muling bumalik ito sa aksyon. Kaya habang naghihintay si Pan ng kanyang sundo, ay sinubukan nilang magtago sa isang maliit na pader. Subalit nang lumapit na ang sundalo ay agad itong binanata ni Pan at nawalan ng malay, habang nakilala naman ni Pan si Piccolo dahil naramdaman nito ang kanyang enerhiya. Sumakay sila pabalik ng eroplano kasama ang walang malay na sundalo, habang sinabihan ni Piccolo si Pan tungkol sa kanyang plano. Sumang-ayon naman rito si Pan, kung saan dinala siya sa base ng Red Ribbon Army at nagpanggap na natatakot sa isang video upang gamitin para sa kanyang amang si Gohan. Pumunta sila sa bahay ni Gohan at sinubukan itong takutin upang sumama sa kanila, habang nainis naman si Piccolo dahil hindi man lang siya nakilala nito. Ngunit nang pitikin lamang ni Gohan ang baril ng sundalo ay ipinakita na nito ang video ni Pan, kung saan hindi na napigilan ni Gohan na magalit at nagsimula siyang mag-Super Saiyan, na nagdulot ng isang malaking crater. Kaya nang magtagumpay si Piccolo sa kanyang plano, ay humingi naman ng paumanhin ang sundalo kay Gohan at nakiusap na sumama sa kanila ng maayos at tinayak na ligtas naman si Pan. Kaya nang makita ni Gohan si Pan na pinaliligiran ng maraming sundalo at mga kalaban, ay agad siyang bumaba na ikinasabog ng sinasakyan nilang eroplano, habang mabilis siyang sumugod ngunit pinigilan siya ni Gamma 2. Doon na rin pumasok si Gamma 1 at sinimulan niyang kalabanin si Gohan, kung saan gumamit ito ng isang teknik na katulad ng kay Sanji. Subalit muling bumalik si Gohan sa ilalim ng lupa at sinimulan na niyang mag-Super Saiyan, kung saan nagawa niyang makapagpatama ng ilang solid na atake kay Gamma 1. Gayunpaman, kahit saan yung Super Saiyan, nagawa pa din makasabay ni Gamma 1 sa lakas ni Gohan. Kaya si Piccolo na hindi nagustuhan ng ipinapakita ni Gohan, ay nakaisip siya ng isang plano kung saan nagkunwari si Pan na nasasaktan, upang magising ang tunay na lakas ni Gohan. Hindi naman nagustuhan ni Gamma 1 ang ginawa ni Piccolo, subalit ito ang nagtulak kay Gohan upang ilabas ang kanyang ultimate form, na nagbigay sa kanya ng kalamangan sa laban. Nang subukan ng tumulong ni Gamma 2 ay agad na pinigilan ito ni Piccolo, kung saan ikinagulat ng android na hindi niya talaga nagawang paslangin ang Namekian. Kaya habang ngayon lamang natuklasan ni Gohan na naroon pala si Piccolo, ipinakita naman nito ang kanyang bagong upgrade mula kay Shenron. Nagsimulang maglaban ang dalawa, habang pinipilit ni Piccolo na ipaintindi kay Gamma 2 na nagsisinungaling lamang si Magenta tungkol sa Capsule Corporation o anumang alien invasion, kung saan ang tunay na masama ay ang Red Ribbon Army. Kaya kahit nagdududa, inisip pa rin ni Gamma 2 na nagsisinungaling lamang si Piccolo at nagawa niya itong paliparin sa ilalim ng base. Subalit biglang nagliwanag ang isang simbolo sa likuran ni Piccolo at lumabas ang malakas na enerhiya, kung saan naging kulay orange ang kanyang balat at lumaki ang kanyang katawan. Sinubukan umatake ni Gamma 2 ngunit hindi na tumatalab ang kanyang mga suntok, habang sa isang suntok sa kanya ni Piccolo ay tuluyan na siyang natulog. Kaya nang tila wala ng pakinabang sa kanila ang mga Gamma, ay sinubukan tumakas ng dalawa ngunit hinabol sila ni Pan. Nang subukan pagbabarilin ni Carmine si Pan, ay pinigilan ito ni Gamma 2 dahil napagtanto na niya ang kanilang kasinungalingan, habang pinatigil naman na ni Piccolo ang paglalaban ng dalawa. Binugbog ni Pan si Carmine hanggang sa ito ay mawalan ng malay, habang sinundan naman ni Hedo si Magenta sa ilalim ng base, kung saan plano na nitong i-activate si Cellmax. Nang subukan pigilan ito ni Hedo ay binaril siya ni Magenta, habang ipinagpatuloy naman nito ang pag-activate kay Cellmax. Subalit bumangon si Hedo at pinaalala sa kanya na matibay ang kanyang balat, habang ipinakita din ni Magenta ang kanyang cybernetic upgrade sa kanyang katawan. Kaya nang handa nang lumaban si Magenta, ay tinusok naman siya sa leeg ng robotic na bubuyog ni Hedo, kung saan ang lason nito ang unti-unting pumatay sa kanya. Gayunpaman, ginamit ni Magenta ang kanyang huling sandali upang tanggalin ang huling lock para sa capsule ni Cellmax, kung saan nagsimula agad itong magkaroon ng buhay.
Sinubukan pang ibalik ni Hedo si Cellmax mula sa kanyang pagkakabilanggo, subalit tuluyan nang nasira ang control system kasabay ng capsule nito, at tuluyan nang nakalaya ang pinakabagong bersyon ni Cell, na si Cellmax. Samantala, dumating naman si Bulma sakay ng eroplano, habang dinala niya sina Goten at Trunks, Krillin at Android 18 bilang suporta sana sa laban. Subalit nang inakala nila na natapos na ang labanan, napansin nila si Hedo na nakatakas mula sa ilalim ng base, kung saan agad na ipinaalam nito na nakalaya na si Cellmax. Mula sa ilalim, mabilis na lumipad si Cellmax patungo sa itaas at naglabas ito ng malaki at napakalakas na enerhiya. Sinubukan pang iligtas ng dalawang gama ang malapit nang maabot na si Hedo, subalit dahil sa lakas ng kapangyarihan ni Cellmax ay hindi nila ito nagawang mailigtas. Kaya matapos ang malakas na pag-charge ni Cellmax ay agad na sumugod ang dalawa upang ipaghiganti ang kanilang doktor, kung saan sumunod na rin ang mga Z-Fighters, habang naiwan naman si Kalbo upang protektahan sina Pan at Bulma. Sa pinalaking bersyon ni Cell ay walang binatbat rito ang dalawang gama, habang hindi rin ito masyadong tinatablan mula sa mga pinagsamang atake ng mga bida. Inilantad ni Gamma 1 na kailangan nilang tamaan ang itaas na bahagi ng ulo ni Cellmax kung nais nilang matalo ito, dahil doon inilagay ni Dr. Hedo ang kahinaan ng halimaw. Kaya muli nilang inatake si Cellmax hanggang makakuha si Piccolo ng pagkakataon upang atakihin ang itaas na bahagi ng halimaw. Subalit hindi pa rin ito tumalab kay Cellmax, habang naglabas ito ng maraming laser mula sa kanyang katawan at kumalat sa buong paligid. Habang doon na natutunan lumipad ni Pan upang iligtas ang kanyang sarili mula sa pagsabog, naisip naman nila Trunks at Goten na mag-fusion. Subalit nang gawin nila ito ay sumablay ang kanilang mga daliri, kaya lumabas ang matabang Gotenks. Habang hindi rin siya makapag-Super Saiyan dahil sa kanyang katabaan, sumugod na lamang siya ngunit ginawa siyang bola ng kanyang mga kasama, hanggang tumama ang kanyang ulo sa ulo ni Cellmax, na nagdulot ng crack sa ulo nito. Subalit lalo lamang nagalit si Cellmax at naglunsad ng napakaraming atake, na ikinapunit ng pantalon ni Gotenks. Kaya nang tila wala nang natitirang pag-asa, ipinahayag ni Gamma 2 na isasakripisyo niya ang kanyang sarili upang matalo nila si Cellmax, habang iniwan na niya kay Gamma 1 ang pangangalaga sa buhay pang si Dr. Hedo. Inilunsad niya ang kanyang sarili patungo sa kalangitan, habang sinusubukan naman ng iba na atakihin si Cellmax upang hindi nito mapansin si Gamma 2, na kasalukuyang isinagawa ang kanyang huling atake. Doon na rin tumulong si Krillin at binulag niya si Cellmax gamit ang kanyang makinis na ulo, upang magawa nilang makalayo bago bumagsak si Gamma 2 sa ulo ni Cellmax. Kaya nang sumalpok si Gamma 2 kay Cellmax ay gumawa ito ng napakalakas na pagsabog, subalit makikitang nagawa itong masalag ng kalaban sa huling sandali, habang ibinigay na ni Gamma 2 ang kanyang buong lakas. Subalit makikitang buhay pa si Cellmax at natanggal lamang ang kamay nito, habang sinubukan nitong wasakin ang patay na katawan ni Gamma 2, ngunit mabilis itong pinigilan ni Piccolo. Tumulong na rin ang iba at mabilis na inalis ni Gamma 1 si Gamma 2, habang pinaalalahanan ni Krillin si Piccolo na gamitin ang kanyang gigantification technique, kung saan ginawa nga ito ni Piccolo at pinalo si Cellmax na mahabang tubo. Ibinigay ni Piccolo kay Gohan ang kanyang huling Magic Bean, kung saan nagawa ulit ni Gohan maibalik ang kanyang ultimate form. Inilagay na ni Piccolo kay Gohan ang huli nilang pag-asa, kung saan susubukan niyang kalabanin si Cellmax hanggat sa makakaya niya, habang mag-iipon si Gohan ng lakas para sa isang pinakamalakas nitong atake, upang sa gayon ay magawa nilang talunin ang kalaban. Kaya nang simulan ng kalabanin ni Piccolo ang halimaw ay halatang wala siyang laban kay Cellmax, habang sinasabi kay Gohan na huwag itong mawala sa focus. Sinubukan na rin lumaban ng iba subalit pareho silang binalagbag ng halimaw, habang ipinagpatuloy ni Cellmax ang pambubugbog sa kanyang kalaban, hanggang sa tila mapatay na nito si Piccolo sa harap ni Gohan. Sa mga nakita ni Gohan, ito ay sapat na upang mailabas niya ang kanyang nakatagong lakas at magawang gisingin ang kanyang pinakabagong anyo, kung saan naging puti ang kanyang buhok at may nag-uumapaw na kapangyarihan. Sinubukan umatake ni Cellmax ngunit wala itong talab kay Gohan, habang sa isang sipa niya lamang ay nagdulot ito ng malaking pinsala sa kalaban. Nagsimulang gumawa si Cellmax ng isang napakalaking energy ball, subalit naka-recover si Piccolo at parang naging lastic man upang pigilan ang kalaban, habang si Gohan ay nagsimula naman mag-charge ng kanyang pinakamalakas na teknik.
Kaya nang lumipad si Viva Max upang tumakas, ay doon na pinakawalan ni Gohan ang kanyang beam cannon na winasak lamang ang ibinatong energy ball ng kalaban, habang tinungo nito ang ulo ni Cell Max at nagawa nila itong matalo. Subalit nagdulot ito ng paglobo ni Cell Max, habang ang buong grupo ay lumipad palayo mula sa napakalaking pagsabog. Sa huli ay muling bumalik ang dalawa sa normal nilang mga anyo, habang masaya naman na niyakap ni Pan ang kanyang amang si Gohan. Nagdadalamhati naman sina Dr. Hedo at Gamma 1 sa tuluyang pagkawala ni Gamma 2, subalit pinagaan ni Piccolo at Krillin ang kanilang mga loob, habang inalok sila ni Bulma na magtrabaho sa Capsule Corporation. Masaya naman itong tinanggap ng dalawa, habang sa huli ay ipinakita ni Pan sa lahat ang kanyang pinakabagong kakayahan na lumipad. Sa huling eksena, parehong pagod na ang dalawa sa kanilang laban, kung saan bumato sila ng mga mahihinang suntok sa isa't isa, ngunit ang unang bumagsak ay si Goku. Masaya si Vegeta na nagawa na niya sa wakas na manalo kay Goku, na ikinaiyak naman ng dalawa, subalit tinawanan lamang sila ng bida. At dito na nagtatapos ang ating recap, maraming salamat sa panonood.